Next naman, ang pag-uusapan natin, traditional or permanent life insurance. Ito naman po, it covers you your entire life as you continue to pay the premiums, no? Habang binabayaran mo yung premium for life na hindi lang term. Ano naman pros po nito? Lifelong coverage. So, nagkakaroon ka ng peace of mind na you will receive something just in case, again, merong protection na family, may peace of mind para sa iyo. Tapos, number 2, ang kagandahan, meron din tong cash value accumulation. So, in other words, nagkakaroon na dadagdagan po ang iyong pera over time. Okay? In other words, hindi lang na protected ka, meron din siyang, again, may makukuha na minor interest. At saka itong kagandahan pa dito, pag dito sa mga yan, pwede mong utangin just in case na kailangan mo ng pera, you can borrow against it, may makukuha ka. And then, ano naman ang cons ng ganito? Siyempre, pag kayo naman po ay pumunta sa ganitong insurance, siyempre naman, mas mataas po ang babayaran nating premium. At siyempre naman, may kailangan meron kang uunawain. Oo, when say uunawain, kailangan you should learn how to read along the lines. Kasi minsan, akala mo, di ba? Ika nga, marami pong nagkakamali sa maling akala. And yung third na life insurance na very popular po ngayon, yung tinatawag naming 2-in-1, yung VUL, Variable Universal Life Insurance. Ang ibig sabihin lang niyan, kinonbine lang po niya na may protection plus meron pang siyang investment. Hindi lang cashback ang return, may investment pa at pwede pang tumubo ang iyong pera. Ano pong pros po nito? Ang pros po nito, syempre, hindi ka lang protected, pwede pang lumago ang iyong pera. Flexible din po siya kasi you can adjust at the same time. Ang kagandahan, you can also borrow against the, just in case na mangailangan ka in the future. Ano po yung cons? Siyempre, since may part siya ng investment, may market risk po siya. May chance na malugi at bumaba, di ba, ang value ng investment side mo. Pero yung insurance mo, hindi maapektuhan. Siyempre, pag nag-VUL ka, ito yung tinatawag natin sa sasakyan from bare to loaded. Ay mas mataas ng cost. Kung gusto mo na loaded na sasakyan, mas mataas po ang presyo. And then number 3, siyempre, kailangan malaliman ng unawaan to. Kailangan maunawaan mo siya. That's the reason why. Huwag ka lang bili ng bili. Tanungin mo talaga ang mga detalye bago ka mag-decide. Kaya nga ngayon, naunawaan nyo na po ang tatlong klase na tinatawag nating term life. Number 2, yung permanent or whole life or tinatawag nating VUL. Na-state ko na ang pros and cons right now. It's time for you to choose kung ano ang magiging beneficial sa iyo. Kung akong tatanungin nyo po, I would suggest start with what you can afford. Ang importante po, magkaroon ka ng protection kahit maliit. Whether it's term life, permanent life, or VUL. And the next question, when is the right time for me to buy life insurance? The best time for you to buy life insurance is the moment you start earning money. Pag ikaw ay kumikita na, valuable ka na, breadwinner ka na, dapat protektahan mo na ang iyong sarili. Hindi pa tayo nagtatapos. Bakit sa next episode, pag-uusapan naman natin ang 10 powerful benefits of a life insurance and how it can protect you from millions of pesos. Yan ang next episode natin, kaya huwag kayong mawawala.